Mga Lods, magandang araw sa inyo. Meron pala nag-mention sa akin dun sa video na kung saan nag-usap si LeBron James and si JJ Redick kung paano daw ba nila babantayan si Luka Doncic. And also, they also talk about yung by numbers. Ibig sabihin, by statistics, ano ba yung magandang pandepensa kay Luka Doncic. So, ang straightforward na answer ni LeBron James is blitz. So, ano nga ba ang blitz, Lods? Ang blitz is a defensive coverage yan sa may ball screen na idodouble nyo yung ball handler. So, paano ba nangyayari yun? So, kunwari ako, screener ako. Yung tao ko sa likod, iiwanan na ako nung pupunta siya doon sa may ball handler. Pagkatapos, yung original man ng ball handler, hindi siya iiwanan. So, dalawa bumabantay sa kanya. In theory, ang gusto nilang mangyari is bitawan ng ball handler yung bola. Kasi dino-double team na siya, so meron na ibang libre. Pero Lods, bago natin ilagay sa board yan, panoorin muna natin yung usapan nila ni JJ Redick. Tapos, tandaan natin yung mga ibang sinabi, tsaka natin i-board para maintindihan natin. Tapos kung ano ba yung mga magaganda pang mga take dun. I would say blitz. Blitz. Yeah, I would say blitz. And the reason I say blitz is because I look at the other two, and it's not switching. Because they don't run many small pick and rolls. They run a lot of 1-5 pick and rolls. Yeah. So Lods, ang sinasabi niya rito, hindi daw ganong nagra-run ng small to small yung Dallas Mavericks. Kasi kung mapapanood nyo, Lods, eto, balik na natin konti Kung mapapanood nyo, nung small to small kasi, nung small to small, nag-switch lang sila So parang baliwala, di ba? So hindi daw ganong nagtatakbo ng small to small ang Dallas. Kasi nga, ganyan lang yung mga race, switch lang sila. So ang ginagawa nila is, 1 and 5. So, ibig sabihin, big man and small man, yung ginagawa nilang pick and roll. Kasi doon, pag nag-switch ang Minnesota kasi pinag-usapan dito ang mangyayari kasi is magkakaroon ng mismatch pwedeng in size, or pagka si Luka naman hindi niya binitawan yung bola, si Gobert na punta sa kanya, or kung sino man big man, mismatch naman sa kanya sa mobility. So, yun yung isa sa dahilan kung bakit ang Dallas daw ay ang tinatakbong pick and roll is 1 and 5. May mga teams kasi na small to small May mga teams. Actually, ang Boston naging small to small yan. At naging effective sa kanila yan against Dallas. Pero balik tayo dito kay Luka Doncic. 5 pick and rolls, when it comes to, because the 5 is, usually not as mobile or whatever, not as agile. So they try to bring the 5 up, and they have those 2 lob threats, which Luka loves. So I know that switching is not it. We saw that at the end of game 2. And then dropping pick and rolls, he's just too big. Luka's too big at his frame and his size. You drop his pick and roll, he gets the hostage, puts you in jail, and now you're asking the big to make the decisions on, should I help up? Should I give ground? Soon as you help up, lob to Gafford Lively or corner kick pass to the 3-pointer. So I'm guessing, I just did process of elimination, JJ. I would say blitz and place the onus on the 5-man in the short roll to make a play. I would say you live with those chances. Okay, so you are correct. Okay. So, sabi ni JJ Redick, you are correct. Ibig sabihin, by statistics, totoo nga na nagiging effective yung blitz kay Luka Doncic. Pero syempre, kagaya na sinabi ko, i-board natin. Medyo maraming konti yun, so okay na yun. So, sinasabi, ang gusto mangyari ng Dallas Mavericks is, ang magbigay ng screen is yung big man. 1 and 5. Sige, gawin na natin yung 1 and 5. Kasi pag dito nga daw, ayon sa statistics, and also dyan kila LeBron, kila JJ Redick, and very common naman to, na pag ito, na force switch nila to, magkakaroon ng problema dito si Gobert, di ba? Force switch nila yan kasi magaling sila magbigay ng screen, di ba? So ngayon, ayaw natin mangyari to. Kasi nga, mismatch to. Ilang beses naman natin nakita kung paano kainin ni Luka Doncic yung ganyan. So ayun, ibalik natin ulit. Ano naman yung isang ginagawa ng Timberwolves? Nagda-drop coverage naman sila. Okay? Yun yung mga tinatanong sa akin ng mga bata, ano yung drop coverage? O yan. Ang ginagawa nila, susundan sa likod dito, ida-drop coverage na to. Ang problema lang, Los, ang nangyayari, kine-cage na to. Ibig sabihin ng caging, nilalagay sa likod. Put in jail. Kung baka kinukulong mo siya dito sa likod, diyan ka lang sa likod, diyan ka lang sa likod. Ang problema dito, Los, unang-unang nagiging problema rito, eto hindi nabanggit ni LeBron James to Unang-unang nagiging problema, pagdating sa pwesto na gusto niya, pababayaan niya makabalik yan. Sige, makabalik ka na ulit sa harapan, no problem. Pero step back lang niya, titira lang niya dyan.
Napakalapit na kay Luka Doncic niyan. So ang isa pang problema na sinasabi ni LeBron James dito is ito. Pag nag-drop ka, i-cage tong isa, pupunta sa spot, pag-iisipin niya to kung lalapit ba siya or hindi. Kung lalapit ka ba, baka magkaroon ng love pass to. Pag lumapit to, ganyan, ito makakatira kagad yun. Di ba? So, ayaw din ni LeBron James to. Kaya ang gusto niya is blitz. So, paano nga ba nangyayari ulit yung blitz? Gawin nga natin mga lods. So, yan. Gusto mangyari ni LeBron James is, pag-angat neto, yan. Susundan nito sa likod, yan. Ibe-blitz niya. Pagpapunta dito yung bola kasi itong magtatag. Pag ganun yung bola, ito magtatag. Very basic yan. Pero papalagay ito muna. Ang gusto mangyari ni LeBron James dito, pasahan kagad to if ever. Yan. So, ang gusto niya mangyari, ito or ito ang magdi-decide ng play, hindi na si Luka. Let them decide, let them make the play. Kumbaga, they will live with that. Ako din naman yun din. Kumbaga, yan na nga yung sinasabi ko palagi sa ibang videos ko na, pick your poison. So, if kay LeBron James, yun ang pipiliin niyang poison na inumin, kumbaga, na sige, bitaw mo yung bola, Luka, bigay mo dito. So, blitz ang gusto niya mangyari. So, Lods, kung matatandaan nyo, meron akong binigay na isang video dati na pinapaliwanag ko kung paano ito double. Actually, blitz din naman yung pinapagawa ko. Kumbaga, in theory, same yung gusto namin mangyari ni LeBron James. And also, sabi ko nga sa inyo, hindi lang ako eh. Halos karamihan ng mga coaches na nakakaintindi, ganun yung gustong gawin. Kaya nga nagtataka rin ako kung bakit nagawa na ng Timberwolves yun, binago pa nila. So, ganito, Lods. The reason why hindi ko binabanggit yung salitang blitz, usually, ang pagkakaintindi natin sa blitz is pagka yan, automatic double right away. Ayokong mangyari kasi to na double right away kasi maaaring habang sumusunod pa to, alam niyo double to, i-step back niya yan, hahabol to, atakin niya bigla dito. So yun yung isa sa ayaw kong mangyari kasi. So kung ako papipiliin, imo-modify ko ng konti yung blitz na gusto kong mangyari. So ito yung pinaliwanag ko dati na naging effective sa Timberwolves eh. Blitz pa rin to, Lods ha. So ito, yan. Nag-screen. Ito hindi to magda-drop down. Aabangan niya to dito. Tapos, hahayaan niya to na pumunta ron, magpapakage na talaga siya. Why? Kasi tatanggalin ko din yung step back niya, yung atras niya. So ito, nakapag-decide na kagad do. Wala na tayong problema doon sa sinasabi ni LeBron James na ayaw din ni LeBron James noon. Yung magda-drop down, tas dito na magde-decide kung help ba o hindi. Ang mangyayari pag help dito, nakakapag-drop, nakakapag-lampas na. So dito pa lang, maaga pa lang pipick upin mo pero ikaw nasa likuran ka. Ganyan yung gusto kong mangyari kasi. Na feeling ko ito rin yung ibig nilang sabihin na kung paano bang klaseng blitz. Kasi pag sinabi kasi blitz, ito double mo eh. Ang tanong, paano mo i-blitz? So Lods, nakakatuwa lang kasi kung ano yung naisip ko dati na gawin sa kay Luka, ganun din pala yung in numbers na nagiging effective. And pinakita ko naman sa isang video ko na yung nga yung nagiging effective eh. Nakakapagtaka lang bakit nga nila binago. So, ang mangyayari dito, hindi siya maka-atras, naka-commit na to, na hindi to makaka-drive, naka-commit siya rito. So, mangyayari dito, medyo atras ng ganyang konti, mahirapan, mapipilitan siyang ipasa to dito, sa short roll, yung binanggit nga ni LeBron James. Hindi doon sa lob pass. Kasi pag di-wrap down mo to, pupuntahan ka ni Luka dito, i-gauge na yan. Ngayon, pag tsaka mo nilapitan, lob pass na yan. So, ang gusto mangyari nila LeBron James, yung mga mas magagaling sa atin, dito pa lang bigay. Kaya nga short roll eh. Pagpasa dito, ikaw mag-decide kung anong gagawin mo. Ito pupunta to rito, ito pupunta yun dun. Ikaw mag-decide. At least hindi si Luka. So mga Lods, yun lang yung paliwanag dun actually dun sa pinag-uusapan nila. Kaya ako pinapaliwanag kasi baka may mga ibang hindi ganong nagigets kung ano yung sinasabi. Yun lang. Pero sa mga nakagets, good for you. And more power sa inyo, Lods. Thank you.